The Kingdom ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, nangunguna sa isang internet movie database sites, abroad. Daniel Padilla, bumisita daw pala sa Itbulaga. The Bark Adds Smiles, Paulo at Mayor Jose, muling naghatid ng good vibes sa mga manunood. Ngayong Miyerkules nga January 22, 2025, ay talaga namang muling nagpasaya at muling naghatid ng good vibes ang Itbulaga. Una na nga dyan, ay napanood ang opening performance ni The Bark Adds Karen sa Itbulaga. Na talaga namang hinangaan ng mga legit The Bark Adds netizens. At nagpasayaw din naman sa mga The Bark Adds host, at ganun na rin sa mga studio audience. Kinatuwaan at kinaaliwan pa nga ng marami ang ginawa ni The Bark Adds Smiles, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, na talaga namang makikita nga kasi ang taas ng energy dito ni Miles, habang sumasayaw, matapos nilang ipakilala ang bagong sponsors nila na Alaksan FR sa barangay. Hindi pa nga natapos dyan, dahil isa pa nga sa mga nagpa-good vibe sa marami sa mga manunood, ay nang muli ngang gawin ng mga The Bark Adds sa barangay na si Mayor Jose, The Bark Adds Paulo at The Bark Adds Smiles, ang pag-iyak nga ng mga ito, habang nakatingin sa sahig kasama ang isang bulaklak. Na syempre, ay muli nga nilang iniiyakan dito si The Bark Adds Alan K. Na kahit nga ang mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay talaga namang tinatuwaan din ito. Sa segment naman na The Clones, ay tila dumalaw nga si Jessa Zaragoza at Daniel Padilla sa Itbulaga, dahil sa mga contestants sa The Clones, na talaga namang umani ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens. Lalo na nga si contestant number 2, na ka-voice ni Daniel Padilla, na makikita pa nga ang Facebook post na ito ng TVJ, na tila dumalaw nga daw si Daniel Padilla sa Itbulaga. Samantala, muli din namang nabanggit dito ni Tito Sen sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, ang The Clones The Bark Adds Edition, na kung saan ay matatandaang nauna nang nag-perform at nagpakita dito ng ka-voice noong January 18, ay si The Bark Adds Wally. At ganun na rin si Tito Sen, na nag-ala Elvis Presley naman. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, nagpas naman si The Bark Adds Riza, dahil hindi pa daw siya handa. Kaya naman, ayon kay Tito Sen ngayong Miyerkules, ay dapat nang abangan ng The Bark Adds naman na magpapakita ng kanilang ka-voice sa Sabado. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Samantala, ayon naman sa isang internet movie database sites abroad, ay talong-talo nga ng The Kingdom, ang dalawa pa sa mga pelikulang kasama sa top 3 grossers ng MMFF 2024.
Matatandaang, ayon sa Philstar.com, noong January 16, ay umabot na sa 800 million pesos box office target, ang MMFF 2024, na kung saan ay binanggit din na dito, ang top 3 grossers movie. Isa na nga dyan ang The Kingdom. And the breadwinner is. At ang Green Bones. Na matatandaang, ang Green Bones ang nangunang pelikula dito, na tinawag na Big Winner. Pero, ayon naman sa the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content na IMDb, na kung saan, ay makikita din ang mga ratings at reviews ng mga bagong movie and TV shows dito. Na makikita nga dito, na ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, ang may pinakamataas na ratings dito, kung ikukumpara naman sa mga pelikulang kasama sa top 3 grossers na Green Bones, at And the Breadwinner is. Na kung saan, ay makikita ngang may ratings ang The Kingdom na 8.2. .8 naman ang naging ratings ng Green Bones. At ayon pa rin sa IMDb, ay 7.0 naman, ang ratings ng And the Breadwinner is. Tandaan na ayon sa kanilang website, na hindi daw lahat ng mga boto ay may parehong epekto o timbang, lalo na daw kapag may nakita silang kakaibang aktibidad sa pagboto. Na kung titignan ayon sa ratings ng IMDb, ay mas nagustuhan nga ng marami ang The Kingdom, kaysa sa dalawa pang kasamang top 3 grossers ng Metro Manila Film Festival 2024. At para naman sa mga team abroad na hindi pa nakakapanood ng The Kingdom, ay narito ang ilan sa mga schedule nito abroad. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?